issue, alamin, bawat usapin, tatalakay. Magandang araw po sa ngalan ni Joel Villanueva. Ako si Alex Tinsay at sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit. Sa tumataas na bilang ng populasyon sa bansa, dumarami rin ang mga persons with disability o PWDs. Ang kanilang mga espesyal na pangailangan gaya ng edukasyon, trabaho at pagtanggap ng lipunan. Nabibigyan nga ba ng kaukulang pansin ng komunidad at pamahalaan? Paano nga ba kinaharap at napagtatagumpayan ng mga PWDs ang mga hamon sa kanilang buhay? Ano-anong mga programa at batas ang isinusulong ng gobyerno para siguruhing mapangangalagaan ang kanilang kapakanan? Lahat ng yan pag-uusapan, tatalakayin kasama si Manuel Agkawili, President ng Philippine Foundation for Rehabilitation of the Disabled Incorporated. Sa agenda natin ito. Bigyan daan muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Mula kay Paul Pahanustan ng Malabon City. Good day po. Sana po maging topic niyo naman sa susunod sa inyong programang agenda. Trabaho po. Napapanahon na po kasi yon at makakatulong mabuti sa isang kagaya ko na graduating student. Mula kay Shane Rivera ng Pasig City, isa po akong bigo sa pag-ibig at nakatulong po mabuti ang episode nyo last week sa akin. Maraming salamat po. Siguro ito yung kay Pastor Ru, yung mga relationship. Ano? Si Jeffrey Salazar ng Maynila, sana po ay marami pa kayong mamulat na mga kaisipan tungkol sa iba't ibang mga issues sa ating lipunan. God bless po sa inyong programa. Mula kay Micah Seba ng Laguna, lagi po kaming nakatutok sa inyong pong programa at marami kaming natututunan tungkol sa mga isyong panlipunan. Patuloy lamang kayo magpadala ng inyong mga mensahe at mag-comment sa aming Facebook page sa www.facebook.com/agendatv. Kinumulsyon, nakumatos ng 5 araw. Pagkagising, nabura lahat. Sino ang hindi makakaalala sa bayaning katulad ni Apolinario Mabini, nakilala bilang dakilang lumpo o dakilang paralitiko? Si Mabini ay hindi nagpapigil sa kapansanan upang makapaglingkod sa bayan bilang utak ng revolusyon. Sa kasalukuyang panahon, patuloy pa rin na makikita ang mga katangian at katatagan ng isang dakilang lumpo sa mga makabagong Apolinario Mabini. Ngunit isang malaking hamon para sa mga taong may kapansanan ang pagkakaroon ng akses sa edukasyon. Sa gitna ng mga pagsubok na kanilang naranasan, paano ba nila ito napagtatagumpayan? Panoorin po natin ang agenda report. Nila at awitin natin to, mga araw sa loob ng isang linggo. Ang kamay sa ewang ilagay. Pito, 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 pito. Tignan natin at pakiramdaman ang panahon kaibigan. Masaya, maingay, masigla. Ganito namin inabutan ng klase ni Teacher Rose sa isang pampublikong paaralan sa Navotas. Ang Kapitbahayan Elementary School ay isa sa mga paaralang nagtataguyod ng edukasyon para sa mga batang may kapansanan. Sa eskwelahan, araw, araw ang panahon, araw, araw ang panahon. Sa unang tingin, tila walang kakulangan ang mga batang ito, gaya ng mga ibang mga regular na estudyante. Kasakasama nila ang kanilang mga magulang sa loob ng classroom. Subalit ang kanilang matyagang pagbabantay at paglalaan ng oras sa eskwelahan ay hindi lang dahil sa pag-aalalang baka umiyak ang bata kapag naiwan, kundi dahil na rin sa kalagayan ng kanilang mga anak. Sakit na hindi gugustuhin ng sinumang magulang na sapitin ng anak lalo na sa murang edad. Isa na rito si Genevieve, isang ina na kinakaya ang lahat ng pagsubok sa buhay para sa anak. Ngunit paano nga ba haharapin ng isang ina ang problema?
Kung ang nag-iisa niyang anak na nagsisilbing kalakasan ay siya ring magiging kahinaan at unti-unting magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. 2 years old siya. Normal talaga, as in normal, wala siyang sakit. Bibong-bibo, gusto na mag-school. Gusto na pumasok sa school kasi madadal nga siya. Nagmamakawan siya sa amin papasok sa school. Hindi siya pwedeng ipasok kasi nga 2 taon pa lang. 2 years old and 2 months, biglang nagkasakit, nilagnat. Kinumbulsyon. Nakumatos ng 5 araw. Pagkagising, nabura lahat. Yung pananalita, yung lakad niya dati. Kasi dati hindi rin ito nagkalakad pagkatapos ng comatose niya. Therapy lang din. Awa ng Diyos, nakalakad siya. Pero yung utak niya, naapektuhan nga raw. May nakita sa ugat niya, sa utak niya, isang ugat niya naapektuhan. Kaya ngayon, hindi bumabalik lahat yung hindi pa nagsasalita. Tapos wala siyang pakailam sa paligid niya. Dead ma sa paligid. Parang sanggol talaga, as in sanggol. Back to zero yung kilos niya. Paliwanag ng isang developmental pediatrician, hindi imposibleng mangyari ito sa mga bata. Hindi raw sapat na masabi lang na normal ang resulta ng newborn screening. Specific metabolic problems na maaaring maging sanhi ng mental retardation lang kasi ang nadedetect nito at hindi kasali sa nadadiagnose ang autism. Dagdag pa niya. Pwede kasing pinanganak kang normal, maayos ka during the first 2 years, biglang nagka-meningitis ka or biglang na-aksidente ka, naapektuhan yung utak mo, so you end up also with having a disability. Ang kondisyon ng anak ni Genevieve, kumpirmadong autism. Ang mga batang may autism, madalas, malikot talaga sila initially. At saka nagsasariling mundo sila, hindi sila sociable, mahirap silang kausap, at madalas dinededma ka. Yung iba, matindi ang behavioral problems. Most of these children na medyo may problema sa language because of inability to express themselves, they get easily frustrated and therefore, madali silang mag-tantrum. Kaya naman, nang payuhang ipasok sa isang special education center ang anak, hindi na nagdalawang isip pa si Genevieve. Sa kasalukuyan ay 8 taon na ang kanyang anak. Hangad man niya ang magandang kinabukasan para rito, masasabi na rin daw niyang kontento na siya kung matututunan nito kahit ang mga simpleng bagay lamang. Kahit di man bumalik lahat sa dati, yung mga basic na malalaman niya, yung paano mag-CR, kumain mag-isa, maligo mag-isa, yun lang. Kahit yun na lang, may balik lang sana sa akin. Kahit paano maiwan ko siya. Katuwang ng mga magulang sa paghubog ng mga kabataan ang mga guro. Hindi rin biro ang sakripisyo at malasakit na ibinubuhos ng mga SPED teachers. Katulad na lamang ni Teacher Rose na halos 18 taon ng teacher. Actually, talagang regular teacher ako. Nag-umpisa yun noong 1999. Siguro ito'y isang calling. Masasabi ko calling na may mission ako sa mga batang special. Kasi noon, nakita ko yung mga pangangailangan ng mga batang umiiyak, mga batang ayaw pumasok. So parang sumagi sa isip ko, there's something wrong with them na kailangang gabayan, kailangang tuklasin. So, in-start ko yun, ginather ko yung mga batang yun. Nag-umpisa ako sa 7 bata. Sa maikling panahon, naging saksi kami sa paraan ng pakikisalamuhan ni Teacher Rose sa kanyang mga estudyante. Sa katunayan, pagdating pa lamang sa SPED Center ng mga bata, siya agad ang unang hinahanap ng mga ito. Unang pinupuntahan para lamang yakapin at halikan, gaya ng isang tunay na magulang. Nang aming tanungin kung ano ang nagiging inspirasyon niya sa propesyong ito, ganito ang kanyang naging sagot. Basta nagtuturo ako kasi nandoon yung saya na hindi mo mapapalitan ng anumang sahod o anumang laki. No, na makikita mo yung mga bata na nakakaramdam sila nung tinatawag na belongingness and acceptance. So yun ang nagda-drive sa akin. At saka yung isa sa sinasabi sa Biblia na ano man yung gagawin ninyo sa mga least fortunate na to ginagawa nyo sa akin. So yun yung isang verse sa Bible na nagmo-motivate lagi sa akin na although talagang mahirap, pero pag ginagawa mo kasi yun, alang-alang sa Panginoon, yun yung nagbibigay sa'yo ng inner peace and inner joy.
Isa pa si Teacher Mary Ann sa mga gurong handang magpasensya at umunawa sa sitwasyon ng mga batang may pisikal o intelektual na kakulangan. Paano mo hahawakan ang behavior ng isang bata kung paiba-iba sila, lalo na yung mga may special na pangangailangan, kasi talaga sila hindi nila kayang kontrolin ang sarili nila. So, makakaranas ka dito ng pananakit. Pero kapag na-sustain mo yung rules mo sa classroom, mababawasan yon. Hanggang ngayon naman, pagka mga bago talaga mga estudyante, doon ka lang magkakaroon ng struggle pagdating sa behavior nila. Pero kung makikita nyo na ngayon, nakikita nyo nakaupo na lang yung mga estudyante ko, dahil yan ay na-train na sila dito ng mga rules. Laging loving hands, loving hands. Yun lang po talaga lagi ang kailangan sabihin sa kanila para hindi sila manakit. Kasi nare-retain yun sa isip nila na kailangan loving hands lang sila, speak softly. Hindi namin sila pinagbabawalang magsalita. Pero lagi namin sinasabi kasi pasigaw sila eh. Wala silang control sa sarili nila. So, para lang ma-modify yun, speak softly. So, alam na nila yung pag sinabi namin, speak softly. Nang mga ilangan ng kanilang eskwelahan ng SPED teacher mula sa pagiging guru niya sa mathematics, kumuha siya ng ilang units ng special education. Ano-ano naman kaya ang mga nagiging hamon sa kanyang pagtuturo? Iba-iba mga bata, no, may nangi-headbutt, may nanununtok, at sa katunayan, naranasan ko na dito lahat ang sipain, ang kalmutin, ang umuwi ng may sugat ang kamay, at dumugo yung mga daliri kasi nga ang mga batang especially, hindi nila nakokontrol ang sarili nila. Hindi lang mga SPED teachers ang naghihintay sa mahabang proseso ng pagkatuto ng mga batang may espesyal na pangailangan, kundi lalo na ang mga mismong estudyante na pumapasok araw-araw. Dito sa Kapitbahayan Elementary School SPED Center, may 4 na programa ang learning process. Una rito ang tinatawag na Early Intervention Stage, kung saan maaari nang tanggapin ang mga batang may edad na 4 pataas. Dahil hindi pa modified ang kanilang behavior, kasama munang tinuturuan ng kanilang mga magulang ng behavioral modification at self-taught skills. Kabilang narito ang pagtuturo kung paano kumain ng mag-isa, paano magsuot at magtanggal ng medyas at sapatos. Sumunod naman dito ang partial mainstream, kung saan 3 oras na tuturuan ng mga bata sa SPED Center at 3 oras na isasama sa isang regular class. Dito mag-uusap ang SPED teacher at receiving teacher kung handa na ba ang bata sa susunod na level, ang full mainstream. Dito maaari nang gawin lahat ng mga special children ang ginagawa ng mga regular students. Para naman sa mga kabataang may edad 15 pataas, sasailalim sila sa tinatawag na Transition Program of Prevoke para matuto ng mga gawaing maaaring pagkakitaan tulad ng pagluluto, pagre-repack ng mga nuts, paggawa ng pabango at mga accessories. Senate Bill 1298, isang panukalang batas na ating isinusulong para magbigay ng libre, maayos, akma at angkop na espesyal na edukasyon sa mga kababayan natin na may mga pangangailangan. Base sa datos ng Department of Education noong 2012, humigit kumulang sa 13% ng populasyon ng mga bata at kabataan sa bansa ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Kabilang dito ang karapatan nilang makapag-aral at magkaroon ng naaangkop na edukasyon. Kaya naman isinusulong ngayon sa Senado ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill number 1298 o mas kilala sa tawag na Individuals with Disabilities Education Act of 2016. Ito'y magsisiguro ng pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng may kapansanan para sa edukasyong kanilang kailangan. Gaano nga ba kahalaga ang pagsusulong ng batas na ito? Nagpapatuloy po ang Agenda Report.
Sa isinagawang pag-aaral noong 2010, lumabas na sa 92.1 milyong populasyon ng bansa, 1.57% o 1.4 milyon dito ay kabilang sa mga persons with disability o PWDs. Karamihan sa kanila ay mga lalaki na binubuo ng 50.9%. 49.1% naman ang mga babae. Nasa edad 5 hanggang 19 ang may pinakamataas na bilang ng PWDs. Samantala, base naman sa tala ng Department of Education noong 2012, humigit kumulang sa 13% ng populasyon ng mga bata at kabataan sa bansa ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Kabilang dito ang karapatan nilang makapag-aral at magkaroon ng naaangkop na edukasyon. Subalit ang bilang ng mga SPED centers at available facilities, sumasapat nga ba sa bilang ng mga children with special needs? Ayon sa datos noong 2014, mahigit sa 34,000 ang mga pampublikong mababang paaralan sa bansa. 620 lamang dito ang para sa mga SPED students. 416 ang SPED centers. 200 ay mula sa mga pampublikong paaralan na nag-o-offer ng special education program at ang natitira namang 4 ay hindi pa recognized ng pamahalaan. Suliraning layong tugunan ng kagawaran ng edukasyon. Sa kasalukuyan, ang ating pong polisiya ay magkaroon po ng special education program sa lahat ng ating mga paaralan. At ang prinsipyo na nakapaloob po dyan ay yung tinatawag nating inclusive education. We want all our children with special needs, children with exceptionalities, is how we define or we describe children with special needs or children with exceptionalities, na makapasok sa ating mga paaralan, na sila po ay matanggap ng mga bata at mag-aral sa isang regular classroom to the extent possible. Panawagan ni DepEd Assistant Secretary Umali, kung hindi nakakayaning i-accommodate pa ng isang paaralan ng mga batang may espesyal na pangailangan, maaaring makipag-ugnayan na sa Schools Division Office upang dalhin sila sa Special Education Center. Dagdag pa niya, mayroon po tayong polisiya na kapag sa isang paaralan ay may natukoy na 2 o higit sa 2 children with exceptionalities or with special needs, ay maaari na po tayo magtayo ng SPED center sa lugar na ito. Ito po yung napakahalaga dahil kung makapagtayo tayo ng SPED center sa isang paaralan, mas mahuhusay ang mga gurong nagtuturo rito. They are equipped with the proper facilities dapat dahil sila ay considered a SPED center. At ang mga magulang ngayon ay mas kampante na sabihin, o sige, i-enroll ko na yung anak ko sa SPED center na ito kasi may SPED center naman. Kaya mahalaga yan. patuloy pa rin ang kampanya ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapakanan ng mga batang espesyal. Kaugnay nito, noong nakaraang taon lamang ay naghain ng panukalang batas si Senador Joel Villanueva. Ito ang Senate Bill No. 1298 o mas kilala sa tawag na Individuals with Disabilities Education Act of 2016. Senate Bill 1298 o yung tinatawag po nating Individuals with Disabilities Education Act or IDEA Act of 2017 ay isang panukalang batas na ating isinusulong dito sa Senado ng Republika ng Pilipinas para magbigay ng libre, maayos, akma at angkop na espesyal na edukasyon sa mga kababayan natin na may mga pangangailangan o merong mga tinatawag na special needs. Ang World Health Organization ay nagsabi na 15% na per community natin ay composed of individuals na may disabilities or special needs when it comes to education. So, ibig sabihin, 15% ng ating populasyon sa bansa ay may pangangailangan na ito. Ngunit sa mga datos na nakukuha natin, maging ang World Health Organization, 2% lamang ang napupunan at na somehow na-address. Kabilang sa mga probisyon nito ang pagkakaroon ng mga angkop na pasilidad at serbisyo na tutugon sa pangailangan ng mga batang nararapat bigyan ng kaukulang atensyon. Layon din itong siguruhin na magkakaroon ng sapat na training ang mga SPED teacher sa bansa.
Dagdag pa ng senador. Ito po ay libre, kaya napakagandang ulit-ulitin. Meaning, walang pinipiling status. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap. Isa sa mga adhikain natin dito ay i-encourage ang ating mga magulang na magsalita at makibagay doon sa angkop at maayos na pamamaraan para matulungan ang ating mga kababayan na nag-undergo ng mga tinatawag na special needs o may kaukulang pangangailangan. Ito man ay delay on speaking, delay on comprehending or communicating, etc. Meron pong mga pamamaraan at may mga expert dyan na gusto natin na ma-impart sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pampublikong paaralan. Naniniwala si Genevieve na kung maisa sa batas ito, malaki ang kanilang matitipid sa pagpapaaral ng anak, lalo na ngayong asawa na lamang niya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Talagang malaking tulong yun sa amin. Kumbaga, nakakabawas sa pang-araw-araw nila na pangangailangan, yun po. Talagang at least malaking bagay po yun sa amin, lalo na sa mga parents ng SPED. Malaking bagay ito para sa mga magulang, para sa isang komunidad. Alam mo, ang dami-dami na nating naririnig na yung kanilang mga anak ay kinukulong na lamang sa bahay nila, hindi na nila pinapapunta sa eskwelahan. Hindi mo rin sila masisi sapagkat, of course, gagastos pa sila kung pribado man yung pupuntahan nila. Ito'y libre, yung sinusulong natin. Kung hindi rin sila nagtitiwala na may expert na individual or SPED teacher that can actually deal with their kids, at ito'y naaayon sa pamamaraan at panuntunan ng sinet ng ating education agency, then panatag ang loob nila, may confidence sila na payagan yung kanilang anak at alam nilang ito'y mas magiging mas makabuluhan para sa kanilang mahal sa buhay, mas magiging asset ang individual na ito sa isang pamilya, sa isang komunidad. So ito yung nakikita ko na malaking bagay na magagawa nitong panukalang batas na ito. Suportado naman ng DepEd ang pagsasabatas sa Senate Bill No. 1298. Well, una sa lahat, pag may ganito tayo mga special education centers or schools that have the capability to take care of our children with special needs, ay talaga pong malaking tulong po yan. Kasi ang unang hamon nga sa mga magulang, para makumbinsi silang i-enroll ang kanilang mga anak, ay kung may kakayanan ba ang paaralang ito na alagaan ang kanilang mga anak. Kung pag-uusapan naman ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan, napatunayan na ito ng ilan sa ating mga kababayan, kagaya na lamang ni Arnel, na kasalukuyang Technical Director sa isang information technology or IT company. Naniniwala siyang hindi niya maaabot ang pangarap na ito kung hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at nagpakatatag sa buhay. After college, naghahanap pa lang ako ng work. It's struggle talaga. So I think there's may medyo racist or yung ibang companies, especially when they see na yung physical limitations ko. So it's very, very difficult. There are some companies that hires people with disabilities. So I was fortunate enough to land on a job na I really like. From that, I worked hard. I really worked hard to prove myself na I can be at par with anyone in the company, and I proved to them na I can lead people, I can inspire people. Katulad ni Arnel, may pisikal na limitasyon din si Vincent. Maituturing man na PWD dahil sa polio, hindi ito naging hadlang upang makamit ang tinatamasang tagumpay sa kasalukuyan. When it comes to struggles, napakaraming struggles kapag PWD ka. Una kasi because of pagdating sa employment. So there are some companies who considers you as like a liability instead an asset. Transportation, yung mga struggles is sobrang hirap din. Kasi kumbaga mahirap mag-commute
Actually, nga, nung nag-aaral ako, lagi akong nahuhulog sa bus, nahuhulog sa jeep. Nakaranas man ng samut-saring pagmamaliit at diskriminasyon. Nagamit niya naman ang mga ito bilang sandata at tuntungan upang magpatuloy sa buhay. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi nag-give up hanggang hindi ko pa natatry. That's how I, consider myself as a person. And at the same time, so sabi ko, hindi man ako mayaman sa pera, but then I have so many friends. So, yung mga kaibigan ko yung mismo yung nagsasabi sa akin na parang do not give up kasi andyan naman sila. Para kay Vincent, malaki talaga ang naitulong sa kanya ng pagtatapos ng pag-aaral. Hindi lamang para umasenso sa buhay, kundi para mabago rin ang maling pagtingin at pagtrato sa kanya ng ibang tao. Sa ngayon ay abala si Vincent sa pamamahala ng 3 negosyo nilang magkakaibigan. Isang statistical firm, printing services at traveling agency. Regalo ngang maituturing mula sa Diyos ang buhay nating taglay. Buhay na dapat lamang nating pahalagahan at gamitin sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Meron man tayong pisikal o intelektual na kakulangan, tiyak naman na meron din tayong angking galing at natatanging kakayanan. Palagi sana natin itong ipagpasalamat at tingnan sa positibong pananaw. Piliin ding ituloy ang masaya at parang normal na buhay. Sometimes hindi nila naintindihan, and you have to be really frank and forward about what you want in your life with people that you deal with, and being shy will not get you anywhere. Mapalad po tayo dahil makasama natin ngayon si Manuel Agkawili, President ng Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled Incorporated at ng Tahanang Walang Hagdan Incorporated. Para pag-usapan po natin ang iba't ibang mga hamon na kinakaharap ng mga individual disabilities pagdating po sa usapin ng edukasyon. Magandang araw po sa inyo, Sir Magandang Agkawili. araw. Kumusta po kayo? Opo. Sino po ba ang maituturing nating mga people with disabilities? How do we define them? Ang definition ho niyan, kung titingnan natin ang sinasabi ng United Nations, 4 pong klase yan. Unang-una po yung orthopedically impaired. Yung po'y kagaya ko na nag-wheelchair. At yung mga may crutches at yung puto ng paa. Pangalawa po is yung hearing impaired. Ito po yung mga may kapansanan sa tenga, yung one ear cannot hear, the other ear can, or both ears they cannot. And then the third is visually impaired. Yan po yung mga bulag, yung hindi po nakakakita ng kaliwa, hindi nakakakita ng kanan, depende po sa ano, o yung low vision, tinatawag nila. So, ibig sabihin, maski yung isa lang, considered na silang persons with disabilities. Yung pong pang-apat is yung tinatawag nating intellectually challenged. Opo. Yan po yung autism, Down syndrome, Yes. cerebral palsies, ADDH, psychosocial people. So,